Sa kontrobersiyang kinasangkutan ni Chris McCalla, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Coach Charles Chu. Ibinigay niya ang alam niyang totoo sa issue. Binasag naman ni Coach Tim at Coach Yeng ang pananahimik sa bagong rule ng PBA na 4-point shot. Sa huli, inamin ni Coach Tim na naiintindihan umano ni Justin na papalitan siya sa pwesto bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kontrobersiyang kinasangkutan ni CMAC, naging tahimik si Coach Charles Chu, pero sa interview ng media kamakailan lamang, hindi na siya nagdalawang isip. Pinasabog niya ang saloobin tungkol sa issue. Narito ang kanyang pagtimbang sa nasabing usapin. Tutukan natin si Coach Charles sa report ni Snowbado sa Spain. Lahat naman tayo may karapatang magbigay ng opinion. Sa palagay ko, maganda ang pinakita niya sa tournament. At nahirapan siya sa laro na yon. At alam ko, yung mga Chinese, pinaghandaan talaga siya. Best player namin siya sa kabuuan ng torneo. At isa sa mga X-factors, bakit kami andon sa position na yon. Sa tingin ko, he was due for a bad game. Naganda yung Chinese Taipei. Okay guys, mula kay Coach Charles, wala siyang nakitang hindi maganda sa inilaro ni CMAC doon sa championship game sa pagitan ng SGA Philippines and of course ng Chinese Taipei. Tapos na yung issue. Bakit natin sinabi yan? Kasi base kay Coach Charles, wala siyang nakitang hindi maganda. Kasi kung merong tao na dapat makikita na hindi maganda yung ginagawa ni CMAC, si Coach Charles yun. Pero para sa kanya, masama lang talaga ang laro. Kasi nga, napagandaan sila, partikular si CMAC. Pinagandaan ng Taipei yung bakbakan. Parang ganito lang yan guys. Nung bakbakan ng Brazil at Gilas, ginulpi talaga ng Brazil si Justin Brownlee. Naging target ng depensa nila si Brownlee. Kasi feeling ng Brazil, si Justin ang heart and soul ng Gilas Pilipinas. Which is true naman. And nung maikahon nila si Justin, tapos ang laban, natalo ang Gilas. Nung time na yun, wala rin si Soto para saklolohan si Junmar sa gitna. Para kahit paano, makakuha ng bola. Pero wala, di ba? Para sa akin, ganun ang sinasabi ni Coach Charles. Naganda ang Chinese Taipei para kay CMAC. Pero again, mula rin kay Coach Charles, may karapatan naman ang lahat magbigay ng kanyang opinyon. Kung paniwala si Coach Charles na napagandaan ng Chinese Taipei si Chris sa finale ng bakbakan, tila hindi naman kumbinsido si Coach Tim sa bagong ipatutupad na 4-point shot sa PBA. Narito ang kanyang rason sa issue. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Julius Manicad ng Daily Tribune. Hindi ako fan. Sana magbago pa rin ang isip nila. Sa tingin ko, mas lalayo tayo sa FIBA at mas magiging mahirap para sa Gilas na mag-adjust sa mga normal na competition. Eto na yun guys, yung pinakamahalaga, di ba? Ang iniisip kasi ni Coach Tim, mahirapan mag-adjust ang Gilas Pilipinas sa competition na sasalihan nila. Kung titingnan nating mabuti, hindi lang local na liga yung nasa isip niya. Sa pananaw niya, maaapektuhan ang buong galaw ng pambansang koponan. Kasi nga, iba yung rule. Tayo lang ang merong ganito sakaling ituloy nila yan. Sa sinabi niyang hindi siya fan, ibig sabihin hindi siya sumasang-ayon sa bagong patakaran na handang ipatupad ng PBA. Parang sinasabi niya kasi, meron tayong 3-point shot eh. Sa tingin ko sapat na yun. So bakit kailangan pang bigyan ng 4-point shot, di ba? In fairness naman sa pamunuan ng PBA kung sino man yung nakaisip niyan, sigurado tayo maganda yung hangarin nila dyan. Posible kasi na tiningnan nila yung excitement na idudulot nito sa fans. Unfortunately, ngayon pa lang, sa mga coaches pa lang, umaanin na sila ng hindi magandang review. So hangad natin na sana mabigyan ng pansin yung mga ganong issue. And siguro mag-meet sila halfway para mapag-aralan ulit. Kasi ang daming negatibong issue ang lumabas sa bagong rule ng PBA na yan. Bukod kay Coach Tim Cone, naglabas din ang pahayag si Coach Yeng Guiao tungkol sa issue ng 4-point shot sa PBA. At base sa kanyang pahayag, tila hindi rin ito maganda. Kasabay ng paliwanag na dinispatcha ng NBA ang nasabing issue dahil sa pagtutol ng ilang coaches. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Kauna-unahan tayo sa mundo na gagawa niyan. Yung NBA pinagpaliban ng kanilang desisyon kasi tinutulan ng ilang coaches. Maaaring magmukha tayong henyo o baka hindi maganda, magmukha tayong tanga. Natawa ko doon pero seryoso baka magmukha talaga tayong ganon. Isipin nyo tayo lang sa mundo gagawa ng ganon. Parang ang dating sa akin, pag-uusapan tayo sa apat na sulok ng mundo ng basketball, hindi dahil sikat ang mga players natin, lalong hindi dahil may nakapasok na sa atin sa NBA, kundi dahil kakaiba ang liga nating mga Pinoy. Yung NBA, pinagpaliban yon. Sila yung nangungunang liga sa mundo pero dinispatcha nila ang idea. Dahil tingin ng ilang coaches, ang pangit sigurong tingnan at pakinggan na may ganung rule na nag-e-exist sa NBA. Pero katulad nung nauna na nating pahayag, sigurado tayo na maganda ang hangarin ng pamunuan ng PBA nang talakayin nila ang isyong yan. Gusto talaga nilang gumawa ng pagbabago para maibalik ang live viewers sa TV man yan or sa venue. Ang problema lang siguro is hindi sang-ayon ang ilan sa naisip nilang bagong patakaran.
Walang dudang hindi sang-ayon ang dalawang premyadong coach sa bagong rule ng PBA. Subalit masigit sa bagong rule, inamin naman ni Coach Tim na darating ang panahong papalitan nila si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ang totoo dyan, tatanda siya. Sa susunod na 4 na taon, si Justin ay magiging 39 or 40 years old at maaaring humanap tayo ng iba. At naiintindihan ni Brownlee ang realidad na yan. Nasa atin na yan para siguraduhin meron tayong continuity at tuloy-tuloy na programa. Yung position ng naturalized, kakatawanin na yan ni Benny Boatwright. Sabik na kami sa kanya. So sabi nga nila, walang samaan ng loob, di ba? Lahat kasi natatapos o merong katapusan. Yung mga players, lahat ng yan malalaos. Yung mga coaches, lahat yan magre-retiro. Ibig sabihin, lahat mawawala sila sa lineup. At base kay Coach Tim Cone, pinag-uusapan na nila ni Justin ang lahat ng posibilidad na yan. Ngayon sikat siya, di ba? Malakas siya, pero darating ang panahon na manghihina rin siya. At hindi nakakayaning i-represent ang Gilas Pilipinas sa international stage. At dahil dyan, papasok si Benny Boatwright. Kung titingnan natin, masakit tanggapin ang katotohanan, di ba? Pero alam natin na open ang lahat ng yan kay Justin Brownlee. Parang ngayon pa lang, alam niya na darating yung time na magre-retiro siya kapalit ni Benny Boatwright. Edad talaga malaking factor sa sports, lalo na sa basketball. Kailangan fit ka para makasabay ka sa iba, di ba? Fortunately, si Justin sa ngayon, kahit 36 na siya, okay pa rin ang katawan niya. Malaking bonus na yun sa Gilas kasi habang tumatanda si Justin, mas kumikinang ang kanyang performance sa bawat torneo sinasalihan ng pambansang kupunan. So guys, maraming salamat.